So ayan mga guys, bakit mas gugustuhin mo pa bili ng stator kapag ayaw mandar yung motor mo o nasusunugan ka ng stator? May pamamaraan naman tayo na mas makakatipid tayo at mas matibay. So lagi ko kasi naririnig sa mga motorista kaya ayaw nila magpa-battery drive ay dahil ayaw daw umandar kapag sira yung ating battery o walang battery. So gusto ko lang linawin para malaman nyo, para makatulong naman ako sa mga motorista ng katulad natin na hindi po totoo yung akala nyo. So pag ganito mga Motopos at Honda 125, kahit walang battery o sira yung ating battery, basta okay yung rectifier, ay aandar pa rin ang motor kahit saan mo man siya dalhin ay ihahatid ka niya. So mas maganda, battery drive na lang kayo kaysa mag-stator kasi mas mura yung battery drive kaysa stator drive. So mas malaki yung ating matitipid at mas matibay pa at mas madaling ikabit o mas madaling gawin. At ito nga yung ating video ngayon kung paano natin i-convert yung 6-pin na CDI to DC CDI to 4-pin. Bago natin simulan, mag-i-intro muna tayo. So, para mas malinawan kayo mga guys, meron tayong drawing dito. Medyo pangit nga lang. Pero ang importante, maliwanagan kayo. O mas malinawan kayo. So, ito yung ating dating CDI na alisin. Ito yung stock natin. Stock CDI. At ito yung ating bibilhin na ipapalit. Lipan 110. O DC 110. So, ang problema, mayroon tayong 6 na wire dito sa ating alisin. Ito yon. Pag nakaharap sa iyo yung ating CDI, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At yung ipapalit natin na lipan ay 1, 2, 3, 4. May 4 lang tayo na wire. So, paano natin siya i-convert o paano natin siya gagawin? So, ganito lang mga guys. So, ito yung tinatawag natin pulser. Dito sa, pag nakaharap sa inyo yung CDI, ayan, pag nakaharap sa inyo, ito yung tinatawag natin na pick up coil o pulser. Meron itong kulay na blue na may lining na white. So, at ito yung ating tinatawag na ignition coil. May kulay ito na black na may lining na yellow. So, ganito rin dito sa kabila, meron din siyang pulser o pick up coil. So, halos magkaparehas lang sila ng pwesto. At ito rin ay tinatawag natin na papuntang ignition. So, meron din itong kulay na black na may lining na yellow. So, pero pag bumili kayo nito, socket ng ating lipan 110 ay iba-iba yung kulay. Depende na lang sa mabibili nyo. Ang importante, yung pwesto nila ay makuha nyo. So, halos magkaparehas lang sila ng pwesto. So, pwesto na natin itong blue na may lining na yellow ay i-connect natin dito. Ito yung tinatawag natin na pulser. At ito, papuntang sa ignition natin, i-connect din natin doon sa ating pulser sa kabila. So, ayan. So, pulser ay ignition. Ito yung tinatawag natin na ignition. So, halos magkaparehas lang sila ng pwesto. So, dito sa may baba, meron tayong 3 dito. Meron din 3 sa taas. So, dito sa kabila, meron 2. So, eto, dito sa may baba, ito yung pwesto niya sa may baba, ay meron tayong 2 wire dito, pure green at saka green na may lining na white. Ito yung tinatawag natin na negative at saka negative ng ating pulser. So, dito, meron din tayong
green o kahit ano, basta magkaparehas lang yung pwesto sa baba bandang kaliwa. So ayan, ito yung tinatawag natin na ground. Dito yung nakapwesto yung ground. So dalawa dito sa kabila at isa dito sa kabila. So ang gagawin natin, pagsamahan natin tong green, pure green at saka green na may lining na white. So i-connect natin dito. Yan, nakapwesto. Ito yung tinatawag nating ground. So may dalawa pa tayo dito sa stock natin na CDI at isa na lang dito. So ito yung ating positive. Dito din nakalagay yung kanilang positive. Ang kulay nito ay black na may lining na red. Ito na yung tinatawag natin positive. At ito, black na may lining na white, ay ito yung pumapatay sa ating makina kapag nakaandar pag switch off natin. So ang gawin natin, dahil dalawa dito at isa lang dito sa ating Lipan 110, ay pagsasamahin natin yan. Ayan. Napaka-importante na pagsamahan natin yung dalawang yan. Dahil pag hindi mo sinama yung black na may lining na white dito sa black na may lining na red, ay hindi mamamatay yung ating makina. So ayan, ito yung tinatawag natin positive. So ganyan lang mga guys, ganyan kasimple. Pwede nyo siyang i-screenshot kapag gusto nyo para makuha nyo ng sigurado, magawa nyo ng o matulad nyo ng sigurado sa inyong mga ginagawa. So subukan na natin yung ating motor. Kapag nalis nyo na yung kanyang upuan at yung kanyang tangke, hanapin nyo lang tong ating CDI at alisin natin tong CDI na to. Papalitan natin ng 14 yung ating Lipan 110. Kama gumatang na natin, Juan. At ito na yung ating pinag-alisan ng CDI. May 6 tayong wire dito. Ito black na may lining na white at saka black na may lining na red. Ito yung ating positive. At itong green pure at green na may lining na white. Ito yung ating ground. Pagsasamahin natin to. At itong black na may lining na yellow, ito yung papuntang ignition. At itong blue na may lining na white ay papunta sa ating pulser o tinatawag natin pick-up coil. Kapag nagko-convert pala tayo mga guys, mas mainam na huwag niyong putulin. Balatan niyo na lang yung wire para pag naisip niyong mag-stator ulit, madali na lang siya ikabit. Pag bumili pala kayo ng CDI na Lipan 110, ay yung tig 250 lang at ito socket nasa 60. So kabit natin tong blue sa may taas sa pulser, bandang kaliwa, at tong green, yung pinagsama natin green dito sa may baba, at itong red dito sa pinagsama natin na black na may lining na red at black na may lining na white. At sa taas bandang kanan, ito yung black na may lining na yellow. So yan yung position nila. So then ilinagyan na lang natin ng electrical tape para maging safety. At may gagawin pa tayo dito, napaka-importante. Wag niyong kakalimutan na gawin ito para 100% nagagana talaga yung ating pagko-convert. So hanapin nyo yung wire galing mismo sa stator. Hanapin nyo yung wire na positive, yung black na may lining na red. Laging black na may lining na red yan, wala nang ibang kulay, basta black na may lining na red, yun na yun. Putulin natin ito black na may lining na red, ito putulin natin to. Then yung galing mismo sa stator, wag na natin gamitin yun, electrical tape na lang natin kasi hindi na natin kailangan yun. Ang kakailangan na lang natin ay yung sa may taas, yung papunta sa may taas, yung kaputol niya. So ayan, hindi natin kailangan sa may baba. So balatan natin, at pag nabalatan na natin, kailangan na natin maghanap ng pure na black na wire. Yung black na wire, yan yung ating accessories wire, may 12 volts yan. So kailangan natin yan para siya yung magbibigay ng kuryente sa ating CDI papunta sa spark plug natin. So balatan lang natin to. Dito tayo kukuha dito sa may relay ng signal light kasi dito yung pinakamalapit. Pwede sa lahat.
pwede sa harap, pwede kung saan mo kunin basta pure black mo siya ikabit. So, pero dito natin siya ikabit dahil dito nga mas malapit. So, binalatan natin yung black, then yung kaputol ng black na may lining na red, ay dito natin siya idudugtong. At pag naidugtong na natin, napaka-importante na lagyan natin ng electrical tape to dahil may laman itong 12 to 13 volts. Dahil ipinakita mo ang ebidensya, hindi na rin kita kayang protektahan. Testing. Kunin mo para sa amin. Kaya sa ako dyan, yung video na. Isa pa. Pangalawat ato, yung pakpay. So ayan mga guys, okay na siya. Ganun lang kasimple. So maraming salamat na naman po sa inyong panonood at sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click nyo yung kanyang bell para lagi tayong updated sa mga i-upload natin. So maraming salamat and God bless po sa ating lahat at sana may naitulong naman po ako sa inyong lahat.